Welcome to another episode of Jabanana Nights with June! Jan! and Jules. Here, we talk about everything and anything under the moon. We drop new episodes every Wednesday nights at 10. Hello! Ito kami ulit. Hello. At gusto ko lang sabihin na meron tayong katuloy ng last week's episode kasi parang hindi naman ako parang baliw na sinabi ko na tungkol yun sa family, friends, and workplace. Pero di ba napunta lang tayo sa friends. So itutuloy na natin ngayon. Ang totoo talaga marami kaming Hanash. sa life. Oo, Marami kaming hash browns. babad na babad tayo sa mga chismis ng isa't isa. So ayun, mag-aano na tayo, magpa-proceed na tayo sa families. Ako, alam niyo naman yun, di ba? Yan, Yung numero hanas ko uno last. sa listahan. Yung hanash ko last year, di ba sabi ko sa inyo, I'm very thankful na hindi siya nagparamdam ang aming sperm donor. So, kwento ko lang no, bakit Ba't siya na-demote? na-reduce na lang siya. Bakit demote siya to being a sperm donor na lang. So, the issue is, this person kasi, although legally, naman sila, magkasama pa rin sila ng mama ko, they're not separated, no? Meron kasi siyang sariling bahay na pinupunta-puntahan niya. Kasi doon nakatira yung father niya. Siyempre, may bahay din naman yung mom ko dito, kung nasaan kami ngayon. And nandito din yung mom niya. So, when yung mga ganong klase ng tao, di ba? Hindi mo naman din yung sabi na, dapat nasa isang bahay lang kayo. Kasi you already know that na siguro, during those times na hindi namin siya nakikita, hindi namin siya nakakasama. Kasi dito kami sa bahay ng mom namin. Kasi ito yung malapit sa syudad. So, nung napapansin ng mom ko na parang, itong taong to, meron siyang monthly pension na kung siya lang iisipin niya, magkakasya sa kanya yung pension niya. Malaki pa nga yun eh. Nagtataka yung mom ko na, bakit itong taong to? Kasi feeling ng mom ko, sapat na eh. Diba? Hindi naman biro yung 5 digits na makukuha mong pension tapos may sarili ka namang bahay, wala ka namang magbabayaran kasi hindi ka naman nag-renta eh. So, iisipin mo lang, kuryente mo, tubig mo, pagkain mo. Diba? Napag-aral mo naman na lahat ng anak mo. So, there's nothing na kailangan mo pang pag-ipunan. So, basically, you just have to live your life. So, yung parang live comfortably kasi napagtapos mo na yung mga anak mo. And then, parang dumadalas yung opinion na umuutang kay mama na, ay, kailangan ko ganito, ganyan. Parang lahat na ng lies in the book na sabi na niya. Basta, lahat ng mga kasunungalingan na sabi na niya. Kung nagtataka yung mom ko na, saan ba napupunta yung pera mo? Ba't parang every month na lang, wala kang pera? Parang every month na lang, a few days after kang bigyan ng pension, wala ka ng pera. Pero nanghihingi ka na, saan napupunta yung 5 digits mong pension? Diba? May nagsabi ata sa mom ko na may associate kong sperm donor na known, kilala talaga na demanda na ata during that time kasi known scammer siya. So, ibig sabihin na Associated si sperm donor sa known scammer. Ganon. oo, nakita daw kasi na magkasama. So, syempre, out of respect sa mom ko, siguro he didn't mean to pry, no? Ay, ma'am, nakita ko si sir. O, di ba? Ang respeto, no, ma'am, sir. Nakita ko si sir, kausap niya, si known scammer. Siguro naman, by that time, no, kahit sino makakatulog agad. Kaya nauubos yung pera ng taong to kasi may ganito pala siyang association. Napagtagpi-tagpi ng mom ko na, kaya nga pala naubusan ng pera kasi nagpapaloko ka, di ba? Tapos nalaman pa nga ni mama na ito palang scammer na to, di ay nga na-demanda pa. Pero ang hawak pala niya is pulto ng isang known politician. Hindi ko na sasabihin for our safety. Ay. Yun na lang sasabihin kasi I don't want to get bashed. I don't want to bash other people. Basta kung alam niyo yung mga kulto yun, ganyan-ganyan. Mas mayaman pa sa amin, sa ating mga hampas lupa. Ang pangako nitong scammer daw, apparently, may mga minahan na pag-aambag lang sila, malaki yung return. Tapos another excuse pa, itong taong to, nagpakilala to sa akin na kamag-anak namin. Pero when I asked my mom, sabi niya, hindi natin kamag-anak yun. Hindi natin kamag-anak na scammer. Kasi I was selling goods pa nun. I was selling household items. And bumili siya. Ang dami niya nabili sa akin. Kasi naniwala ako eh. Niwala ako doon sa taong yun. Hindi ko alam na bad influence pala tong person na to.
So, binentahan ko siya through that sperm donor. So, si middleman namin is yung sperm donor. So, sige, tiwala ako eh. Hindi ko alam na scammer siya. Na, ang issue naman pala nitong scammer na yun is, maglalabas sila ng pera, tutulungan nila itong another known politician. Basta mag-aambagan lang sila, tapos itong politician na to is, i-reward sila Nang? ng huge amount of money. Tapos sabi niya ng, yung nagpakumprantahan na si mama at saka yung sponsor, sabi niya, yung tao pinibigyan niyo, inaabutan niyo ng pera, mas mayaman pa sa inyo. Tinatago niya yung kayamanan nila, dinideny nila na may kayamanan sila. So paano niyo mai-expect na bibigyan kayo kung sila nga dinideny? Diba? Tsaka sino ba kayo in the first place para bigyan? Hindi naman kayo kamag-anak eh. You're just a follower. So, bakit kayo bibigyan? Stranger kayo technically sa kanila eh. Nabudol na yung pag-ganyan. Oo. Namudol na Ulit nga talaga nung siya. Hindi, nung structure. Kasi para siyang networking. Na parang Oo. magbibigay ka ng certain amount. Tapos may balik to. Pyramiding. Oo. parang, eto pa nga sabi ng paano ka na-hook? Siguro, ang thinking ng mama ko ay siguro, naglabas siya ng ganito, tapos rewardan siya ng konti. Kumbaga, sabihin natin, naglabas siya ng 10,000, binigyan siya ng 6,000 para lang ma-hook siya. Kasi, di ba, yung ganun sa mga gambling addict eh, di ba? Hindi mo na napapansin yung nalulost mo. Kasi, mas masarap yung feeling na nag-earn ka eh. Di ba? And feeling ko factor din yung baka sobrang na-idol niya yung politician na yun. Hindi ko alam Kaya kasi siya parang na nung pagkakakilala ko sa kanya, nabudol. nung bata ako, parang hindi siya ganun eh. Parang wala akong naririnig na gano'n. Kaya nagtataka din kami, paano siya na-hook doon. Oo, opinionated siya. To the point na nang-aaway nga siya pag kinukontra mo yung sinasabi niya. Pero yung, parang yung opinion niya yung tama, hindi opinion ng ibang tao. Kaya nagtataka kami, paano siya na-hook doon. Siguro sobrang galing magsalita. Yung scammer talaga, para ma-hook siya. Kasi I mean, nag-aral naman to eh. As in, nakatapos to sa donor namin. Ano siya, graduate siya, nakapagtrabaho naman sa magandang company. Tapos, masishaken ka lang ng ganitong klaseng tao na hindi nakapag-aral. Known scammer na demanda na. Parang question na, sino mas matalino sa inyo? Yung scammer o ikaw? Nag-graduate, di ba? May mga ganong thinking. So, ayun. Hindi nagtatapos ang kwento doon. Yung nagkaalaman na nga na scammer, yung nagpakilala sa akin ng pinsan namin, sabi ko, ibig sabihin yan. Kasi umabot ng 5 digits yung pinahiram ko eh. Yung binenta kong gamit. Kumbaga, pag binayaran niya, nasa 5 digits yun. So sabi ko, ibig sabihin, nalugi na ako ng 5 digits. Kasi wala nang bayad eh. Kasi ang napag-alaman ng mom ko is, this person pa is living with his commit na walang trabaho. At wala din naman trabaho itong scam. Kundi bang scam lang ng tao. Pero sabi ko lang, Fudge. So, sana pala, ibinenta ko na lang sa ibang tao. Kasi sa ibang tao, sure na magbabayad sila. Hindi nga man ngayon, may delay man sa bayad nila. At least magbabayad sila. Pero pag sa scammer, tapos nagpe-pretend na kamag-anak, wala na pala yun. Tulog ko, sama ng loob ko nun talaga. Parang sabi ko, wala na akong work nun eh. Seller na lang ako dito sa amin ng mga items. Imagine mo yung 5 digits na mawawala sa'yo. Mapanghihinaan ka ng loob eh. Maririnig namin, no? Na tumatawag ng tawag yung walang hiyang scammer na yun na parang limited edition yung binibenta niya na may limited time only lang. O kasi na-hook yung sperm donor namin na, kailangan mo na maglabas ngayon, ganyan-ganyan. Kasi, bukas na yung bayaran, ganyan-ganyan. O, itong napakawalang yung sperm donor namin, Gina naman siya. Na sige, gagawa siya ng paraan. Ito Wala na nabudol na yan. Ibig Oo, sabihin, namumula. nag-away-away na sa bahay niyo or nag-away yung parents mo dahil imbes na yung pera ni sperm donor is ini-spend niya sa kanyang sarili or maybe sa inyo rin Oo. sa family. Hindi, wala isi-spend siyang niya bag sa dito. elsewhere. Hindi, I mean, nung time na yun, hiwalay na ba sila? Hindi naman sila hiwalay talaga. Hindi naman Hindi, sila oo nga. legally separated pero they live on different houses kasi Oo nga nga, may pero sarili nung sila time na yun, bahay. ayun nga, pero nung time na yun, hiwalay na sila ng bahay. Or Hindi. ever since ba? Ganyan na? ang Hindi setup? sila hiwalay ng bahay May kanya-kanya lang silang sariling bahay pero yes, yung isa mas madalas nakatutulog doon sa bahay niya.
Tapos kami dito sa bahay ni mama. Yung, So, wala siyang yung, pag dito. hindi, yung setup na yan, dati na yan, ever since, ganun. Oo. Pero dati naman, mas madalas siyang natutulog dito. Parang nung lately lang, a few years ago, mas madalas na siya doon. Kasi nga may ganito ng association palang nagaganap. Kasi dati naman, umuwi yan dito. Okay. Hindi, gusto ko lang i-clarify kasi kung naging firm donor na lang siya, na-demote siya dahil doon, scam. Oo. Ito talaga siya pinaka-na-demote. I mean, we can tolerate, no? We can tolerate out of respect. Ay, hindi sa respect. Out of necessity na lang, no? To keep the peace. Tinotolerate na lang namin yung pagiging mayabang. Kasi, I mean, puro ka lang yabang, pero nauuto ka naman pala ng scammer. Eh, di, hanggang yabang ka lang. They're all bark but no talk. Ganun siya. Puro lang angas. Chihuahua. Ang dati naming tawag sa kanya, chihuahua. Ngayon, ang spang doon. Diba? Kasi parang Oo mas nga, no, nakakahiya na. ganun nga naman talaga yung chihuahua kasi. Oo, diba? Puro yabang nga. I'm still, wondering kung bakit yung gravity nung ginawa na parang Eto. umabot sa point na nagkahiwalay na ng tirahan, ganyan. Nasa, sige, let's say, na pakialaman yung funds ninyo. Pero hindi Before ba, pa yan, may ganitong ganap na may okay. kinikita siya, tas tinatry niya kaming i-involve doon sa kinikita niyang person na yun na to the point na humihingi ng ID namin, humihingi ng buong pangalan namin, birthday, at saka birth certificate namin. Sino to? Pati ni mama. Naku, sperm donor namin. Another person ata to sa another scammer. O diba, ang daming scammer na dumaan sa buhay niyo. Wala naman siyang napalado. So, I mean, if it happened a second time, that's on you na diba? And ano yung saying ulit na, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Pero ito, pangatlong beses na, walang katutututo. Diyos ko Lord. Pero ito, dito nag-start yung escalation. Kasi, may, edi ayun na nga, hinihingi yung mga documents namin. Sabi ni mama, I work in a government body. Huwag mo akong isama dyan kasi hindi mo alam kung sa anong klaseng grade mo ako nilalagay. Sabi niya, ako na lang yung nagtatrabaho sa atin at nagsusustain kay Bunso kasi si Bunso na lang yung trabaho na rin. Huwag mo akong idamay dyan sa ganyang klase ng aktibidades mo. Sabi niya, kung gusto mo ikaw, sige, ikaw na lang kasi walang mawawala sa'yo. Pero huwag mo na rin isama yung mga anak mo kasi nagtatrabaho sila ng maayos. Ang alam ko may nakuha siya sa amin na birth certificate pero yung sa akin ang alam ko dala-dala ko kung saan ako nakatira nun. Yung kay Bunso, another issue yun pero hindi niya din nakuha. Basta ang alam ko may nakuha siyang birth certificate. Tapos, come pandemic na, no? Parang galit na galit siya na tinantay niya nung isang beses. Kung bumalik siya dito, sabi niya kay Bunso, may gagawin ka ba? Sabi ni Bunso, meron kasi magre-review ako. Sabi niya, may pupuntahan lang tayo saglit after lunch. May pipirmahan ka lang. Yan. Alam na namin, no? Kasi matalino kami. Graduate kami. Alam namin. Na-associated na nga siya sa bad. Di sinabihan na namin si Bunso na huwag siyang sumama. Kaya nakabantay kami kasi syempre what if drinag niya out of desperation, di ba? Pahit naman ng Bunso namin. Hindi nakabantay kami. Naka-high alert kami. Kaya atat na siya. Galit na siya kasi after lunch na, hindi pa gumagalaw si Bunso, hindi pa nagre-ready. Sabi ni mama na, huwag mo pilitin si mama. Sabi niya, kasi ipapahama ko lang yung anak mo. Sabi niya, kilala ko yung association mo yan, scammer yan. So, ayun, nagsisigaw sila. Sigaw siya ng sigaw. Tapos sabi ko, pwede ba? Sabi ko, nag-work ako, mas naririnig ko kayo kaysa dun sa tinatrabaho ko. Walang confuse ako. Tain na mo. Ginawa niya ako. Sabi ko, wow, nakausap ako ng maayos. Parang natawa ako. Hindi pa ako namura ng magulang ko kanya. Kasi Doon parang siya nag-strike weird. one sa akin. Ako din. Di ba parang Doon siya nag-strike one. may sinabi ko lang, itong ino mo, sarap. Di ba? Oo. Yun ang strike one niya. Kasi sabi ko, di ba, before sabi ko nga, out of necessity ha, just to keep the peace. Out of necessity, tolerate namin siya. Pero that time kasi, ini-involve mo yung bunso mong anak eh. Parang gusto mong sirain yung buhay niya eh. Diba? Walang ate. Ang gusto makita na masira yung buhay ng bunso, kapatid niya. So, alam niyo na, panganay na ako. Ayun na nga. So, yes, Bibigay ako siya po ng ay clue. panganay. Oo, ako po ay panganay. May dalawa po akong kapatid. Ini-involve ng aming sperm donor, yung bunso namin. Sa ganyang klaseng aktibidades niya. Mas nagalit siya sa akin kasi
di din naman talaga ako maayos kausap na. Sabi ko, pwede ba? Sabi ko, nasa meeting ako. Sabi ko, tayo naman. Aba, tangina ay, sorry. Nagpintig yung tenga ko. Sabi ko, wala ako sa meeting. Aanoin ko to, aamang ko to eh. Yabang. Sabi nga ni mama, so dahil hindi umaayon yung mga anak mo sa'yo, dadaanin mo sa ganyan. Na sisigawan mo, ititreat mo, ganyan. Eh, kaya may malay yung loob ng anak mo sa'yo dahil ganyan ka. So, galit pa siya. I mean, siguro naman by that point, no, ang talino naman din namin. Alam na, makakatunog na siguro kami kung ano yung ikabubuti namin at hindi, di ba? Ayun, lumabas siya nagdadamo. Oh, strike 1. So, ito, sa strike 2. This happened before 2023 ended. Siguro ito na yung pinaka-desperate na time na kailangan na ng pera at wala siyang mahuta-huta sa makuha-kuha. Ngayon, my mom kasi, I think I mentioned this in one of our episodes may episode natin New Year special, yung prosperity basket. I'm sure that's strike 2. Ang alam ko, strike 2 na yun. Ngayon, refresher lang. My mom kasi, she's, dahil nga one income household talaga. Sa kanila mag-asawa naman, siguro hindi kami pinila. Mom ko kasi, nagsisave siya. So, may makukuha siya na sahod, basta money. Tinatago niya yun. Kasi emergency fund daw na yun. One income household kasi, wala din pala akong work doon. Wala din work yung sunod sa akin during that time. So, nagsisave yung mom ko. Ay, tama ba? Na walang work yung sunod sa akin or meron na. Pero, hindi pa rin counted na kasi parang sa kanila mag-asawa basta one income household. Yun na lang, ipapalagay na lang natin agad. So, yung mama ko, nagsisave siya for emergency. So, for whatever happened, nagtatabi siya ng pera dito sa bahay. Hindi ko na masyado i-describe, basta nagtatabi siya. Ngayon, during that time, parang hingi na siya ng hingi. Yung mama ko, wala akong ibibigay kasi wala akong pera for that. Hindi ko alam mo bakit ang last ng loob niya na humingi na ganyan eh. Never naman namin in-entertain yung pakiusap niya na tulungan siya sa ganyan. Kasi syempre, di ba, tutulong ka ba sa scammer? Kasi ipapahamak mo ba kung anong meron ka ngayon para lang tulungan yung ganyan? Hindi. I mean, sige, we're going to give people chances, diba? Pero, in a household na ikaw yung inaasahan, can afford mo ba yun? Di ba hindi? Parang gano'n lang yung thinking ng mom. Kasi syempre, meron pang bunso na nagre-review. Eh di, okay na. Humindo siya. Ngayon, parang out of nowhere, gumising yung mama ko. Napansin niya na nagalaw yung pinagtatabuan niya ng pera. Kasi napaka-obvious daw. Napaka-obvious ng pagkakagalaw eh. Hindi man lang inayos. Tapos nung tinignan ng mama ko, parang, shit, nasan yung pera? Limas yung 5 digits na tinago ng mama for emergency fund. Tapos galit na bumaba yung mama ko. Sabi, asan yung pera ko? Binato niya ng bote ng tubig. Yung sperm donor. Tapos hindi siya kumibo. Umiiyak na, nagising na lang kami bigla. Kasi umiiyak na yung mama ko. Balik mo yung pera ko. Umalis ka dito. Balik mo yung pera ko. Sabi niya. Tapos, yung mga a-hole na tao. Yung sarili lang nila ang alam nila, isipin. Alam mo ano sabi nitong sperm donor? Sa mama ko, sa niya, oo, babalik din yun. Yung ganun na parang walang konsensya, walang pakialam, sarili lang iniisip. Sabi ni mama, hindi, ibalik mo yun ngayon kasi kailangan ko yun. Emergency fund natin yun. Alam mo naman kung para saan yun. Yun. Yun ang strike niya. Ever since noon, hindi na siya welcome. Okay na sa'yo, strike 3. Meron man 3. Hindi ko na maalala kung kailan yung sa yung sa prosperity basket. Last year pa ata yun. Last year yun. Yun ata yung strike 1. Tapos strike 2 yung yung minura niya ako na isasama pa niya sa scam si Bunso. Tapos strike dito. Yeah. Yun pala. So 3 na. So, nagkamali ako ng timeline. Bale,
to refresh, ang strike 1 niya is nung papasok na yung 2023. Ginalaw niya yung prosperity basket. Kaya siguro kami minalas-malas, no? Dahil pala sa kanya. Oo. Kasi bawal mong galawin yung prosperity basket. Kahit sabihin natin, no, nag-January 1 na, bawal mo siyang galawin ng mga isang linggo ata. Please correct me if I'm wrong. Pero parang may ganun silang paniniwala na hindi mo agad gagalawin yung prosperity basket. Or kung gagalawin mo man, dapat itatago mo siya. Tama So, ba? ibig sabihin, pwede pala galawin yun. Akala ko nandun lang ang mga nakatusok-tusok na. Ang alam ko din, hindi mo siya gagalawin ng a week ata. Basta may number of days. Or kung gagalawin mo siya, itatago mo siya. Saka may bigas Basta yata parang- yun kaya hindi Oo, yun diba, pwede for kasi- evasion. O yung pera, itatago mo siya saan? Yung pera, itutusok mo sa bigas. Ngayon, hindi ko kasi alam kung yung pera ba, hindi, yung buong prosperity basket ba, is iiwan mo ganun for a week or for a couple of days. Or kung gagalawin mo man, is kukunin mo yung pera, tapos itatago mo siya. Tapos yung pera na yun, hindi mo talaga siya gagalawin. Ever. Basta matagal, hindi gagalawin yung pera na yun. Okay. So, strike 1. Tapos the rest, pwede na. Oh. So, strike 1, prosperity ball. Naging bola na lang siya. No? May bola na siya. Strike Pinola na yung, yung, ano ba yun? Yung Menora ka? Or yung sa kay Bunso? So, ang strike 1 niya is yung paggalaw niya sa prosperity basket come 2023, year 2023. Natakantaka pa kami. Takantaka pa si mama kasi hinaludgod ng buong bahay. Naglinis ako. Diyos ko mga kabananas. Nilinis ko lahat ng sulok dito. Winalis ko lahat ng sulok dito. Mahanap ng walang 50 pesos na yun na nakatali. Walang ribbon. Pinagbintangan pa yung mga pusa namin. Okay. Na nasundot-sundot na. Ganyan. Okay. Yung strike 2. Tapos yung strike 2 is yung hinahatak niya si Bunso para pumirma sa isang scammy sa may McDo daw yun. Tapos kasama pa namin yung ko. Tapos itong strike 3 is ginalaw niya yung 5 digits na emergency fund. After nun, sa amin ni mama sa kanya, ako pumabalik dito na hindi mo pinabalik yung pera ko. Sabi niya, may mga few times na dumaan siya dito. Pero binabantayan namin siya. Naka-on guard na kami nun. Kasi syempre may susi siya eh. Diba? Pero hindi pwedeng hindi namin siya na tinitignan kung anong gagawin niya. Hindi pwedeng nakasara yung kwarto nila. Kailangan nakikita namin kung ano yung ginagawa. Kasi Ano may yung ano yung, let's say, yan, dadating si sperm donor sa bahay ninyo. Like, nagpapansinan ba kayo? Hindi. Wala, ganun lang hangin, ganun. Kung may kakausapin siya, ang pinaka-sumasagot si Bunso. And that's not out of respect. Out of necessity to keep the peace lang yun. Kasi wala eh. Wala talaga siya kasundo sa amin. Tatlo pa lang. Wala talaga. Kasi lumaki ka ba naman sa narcissistic sperm donor? Eh di, you will learn to cope talaga, diba? Na huwag silang patulan. Okay. Ganun. Ang ganito, ang masasabi ko lang dun sa buong kwento na yan is kulang yung context natin. Kaya medyo wala ako or kami na masabi siguro kasi this is the side of your story. Hindi natin alam yung buong story naman sa side ni sperm donor. Lumalabas yung pagiging rational mo na naman. Huwag mo na siyang pagtanggol. Hindi siya Lumalabas yung nagtatanggol. Hindi siya pinagtatanggol kasi Hindi, Parang hindi huwag kasi niyo natin- natin. Hindi ko rin siya inintindi pa. Hindi, parang hindi natin alam kung bakit siya sure na magkakaroon ng balik. Ay, Kasi parang kaya nga. masyadong malaki yung risk na yung family nagkakasira-sira na because of Ay, this. nga. Actually, yun nga tinanong siya ni mama. Sabi niya, ano pa ba ang gusto mo sa buhay? Sabi niya. No, that's not the right question din kasi. Hindi, The sabi niya, right question tapos is, na lahat yung ano anak ba mo. to? Ano muna yung Oo. itong sinalihan mo na to? And why? Hindi, alam na kasi namin eh. Alam na namin kung ano yung sinalihan niya. Hindi pero ko ba't talaga hindi kayo binigyan. nag-press ng charges or anything? May Parang kaso ano na yun eh. Yung taong yun. Ha? Tapos, yun lang. Hindi ko alam kung basta Anong marami ng kaso. update or Wala na, hindi na kami something? nag-follow up. Oh. So, alam na namin yung kung saan siya involved. Oo nga, no, pwede. Alam na namin kung file sino na yung ng tao. case dun. Oo, alam na namin yung sino yung tao. Alam na namin yung amount na kinuha niya.
Kasi Mm. 5 digits yung sa akin, 5 digits din yung sa mama ko. So, Pero, ang laki talaga. Ano yun? ang Pera yun. nakaramdam ba ng remorse itong sperm donor ninyo? Hindi. Kasi hindi nga niya ano eh. Nung sinisingil ko siya, dun Kasi sa binenta ko, paniwala na talaga item. siya Kaya nga. na may Nung balik. sinisingil ko siya, nung babayaran na, sabi ko, kailangan ko na yung pera. Parang wala pa ng pera. Hindi, ay nga, nung strike 3, sinabi niya, huwag kang uuwi dito. Hanggat di mo dala yung pera. Parang wala lang sa kanya. Na, yun nga, parang patay mali siya na sabi niya, oo, babalik din yun. Parang GG naman na, paniwala ka na babalik yung pera. Eh di, ay Diba? na nga. Ang sketchy. Oo. Eh di, after yun, pumano yung lola ko, diba? Nakakapunta ko siya dito na parang wala siyang atraso. Kaya nga ayaw namin, galit na galit kami pag nag-wish. Pero thankful na lang din ako. Kasi hindi naman siya nagpakita dito ng mga special hug. Kasi parang hindi ko masisikmura eh. Hindi ko Pero talaga yun na nga, parang agree na ako dun kay Jules na dapat na i-push ang kaso dyan. Kasi hindi lang kayo yung matutulungan na family. Kasi malamang, if it's a scam talaga, di ba? Eh di marami rin iba na matutulungan dun. Kaya nga inaantay namin yung result. Pero parang siguro si mama nagsawa na rin eh. Kasi syempre, wala naman sila makukuha din kasi nga yung scammer na yun. Sabi ko na wala siyang pera. Ha? Diba? Yung scammers, sabi lang niya wala siyang pera, ikukulong lang siya. Tapos paglaya niya, mabalik din ulit siya. Diba? Hindi naman siya yung naiisip kong kakasuhan eh. Yung mismong org or kung ano man yun na pinagpapasukan ng pera. Kasi pwedeng si scammer is just parang a tool. Yeah. Baka nauuto din siya. Ganon. Parang tool for worthy to. Yung kwento mo na yun. Yung yung tao, ang alam ko, yung taong scammer, if hindi dito sa amin, sa ibang lugar siya nakasuhan. Very interesting. Patulfo mo nga yan. Parang Ayun nga, nakaka-curious yung yung magiging ending Pero niya. it's just sad din to, alam mo yun, to think na napagpalit ni sperm donor yung family niya. Oo. Oo. Kaya nga ang tanong ni Parang- mama is, kasi alam na namin lahat ng sino, saan napupunta, magkano, ganyan, anong paraan nila. Nasagot na yun. Sabi ko, tinanong siya ng mama, ano pa ba ang gusto mo sa buhay? Sabi niya, kung yung pera mo gusto mong lumaki, sana hindi dyan sa paraan na yan. Kasi too good to be true. Diba? If it's too good to be true, it probably is. Diba? Sabi niya, nakapagtapos mo anak, ano pa ba ang kailangan mong isipin? May sarili ka ng pera. Diba? At saka, Ayun. yun Hindi na niya nga, masagot parang money aside, parang hindi ba niya naisip na dahil sa ginagawa niya, naapektuhan yung pamilya niya. Ayun Parang, na nga. ngayon, umabot sa point na ganyan, na magkakahiwalay na kayo, ganyan. Na parang kayo mismo magkakapatid. Hindi nyo nasisikmura yung presence niya pag pupunta dyan. Parang, yun, napagpalit niya yung lahat sa pera. O, kaya nga sabi ni mama, Hindi na naman maarok ng utak ko yung ganito. Kasi parang, hindi din namin too big maisip of a eh. risk. Diba? Yeah. No. Kaya Wala parang, talaga nakakaintindi. para bang hindi ka maniniwala na isang tao is willing na i-risk lahat, including your own family for this thing, na kung hindi ka talaga sure na sure talaga siya. Diba? So, ibig sabihin, may mga ganun talagang tao din. Parang nagayuma na nga ang sabi ng mama. Baka nagayuma na siya kasi masyado na siyang, sabi, di ba, katulad na sabi mo kanina, graduate yung tao to. Nakapagtrabaho to ng maayos, ng walang issue. Tapos, sa kanyang klase lang siya ng skill, masisira, di ba? So, parang, iko-question mo na kung matalino ba talaga itong tao to. Kaya, wala talaga, walang makakaalam sa atin kung ano yung nasa isip niya. Kasi siya nga, hindi niya masagot kung ano pa bang gusto niya. Siguro, ang sinabi niya sa akin, nagbabaka sakali lang. So, para saan ka nagbabaka sakali? Diba? Para saan siya? Anong gagawin niya dun sa pera? Ayun, Let's say, for example, ito, legit pala to. Anong gagawin niya dun sa pera? Ano bang, so, ano ba siya? Parang, ano ba siya sa utang? Lubog ba siya? Hindi ko alam. Kaya ako nakakaramdam ng habag kay sperm donor kasi yung mga ganyang parents, usually what they have in mind is yung pamilya din. So, kung let's say na totoo nga itong pinasukan niya ng pera na malaki ang balik,
Pag bumalik yan, ito na, nagbunga na, let's say, dami Oo. ng pera, milyones. Sa inyo din naman niya ibibigay yan eh. Kaya nakakaramdam Kung ako sa amin niya sa kanya ibibigay. ng very, very, oh, Diyos ko, kanino? Ano yan? May bisyo Some ba other siya? time na kwento. Some other time na kwento. Kasi this person, no, this sperm donor, hindi siya madamo. Kaya nga, ayun, no, na-scam nga siya eh. Diba? Sobrang hindi siya madamo. Hindi, pero I don't know, first thing in mind siguro is his family. Oh, Diba? his family. His family na hindi kami. Ha? Meron ba siyang Ha? iba? But meron, ano ba Hindi, kayo? wala siyang iba. Illegitimate? Hindi, wala siyang iba, pero hindi ko alam bakit nagpamilya itong taong to. Pero parati niya kami kino-compare sa mga kapatid. Ako I mean, anak mo ako. I am your blood and sweat, diba? Tapos, ang sasabihin mo, mas maganda yung kapatid mo kaysa sa akin. Tapos, Mas weird maganda yung naman kapatid sperm mo. donor na Yung kapatid niya kaysa sa akin. Anak mo Bali, yung Which is your tita. auntie? Oo, Oo. kakatawa naman. The Ba't heck? yun nun? Kaya Ang pangit-pangit weird naman naman ang kapatid sinasabi mo, yung niya. mukhang lalaki yung kapatid mong babae. Saan ba napulot ng nanay mo yan? Hindi ko nga alam. Tinatanong ko nga siya kung ganyan din naman pala ang gusto mo. Di sana. Anyway. So, wala kayong good memory with your Ito, sperm donor? Kasi siguro, parang it's so puro far in dusa between. naririnig ko eh. So far, sa lahat ng mga nangyari. Bilang sa kamay. Nung I mean, mga bata pa kayo, nung Simula nung nasa bata school kayo? pa, Ito okay na kayo? ito kasi yan eh. Anak mo eh, di ba? You are supposed to uplift your own daughter. Pero ikaw pa yung mismo nagbi-bring down sa anak mo. No, Why? So, kaya nga siya tinanong ni mama, ano pa ba ang pinaghahandaan mo dyan? Kasi siguro na-feel na ni mama na hindi naman sa amin mo pupunta eh. Sa mga kapatid niya, mas maganda nga sa akin, di ba? Anak mo na ako eh. Mas mahal mo pa yung kapatid mo kaysa sa anak mo. they were Dugo talking about nung yung bata kayo. kapatid niya. Nung bata kayo hanggang bata kayo, kino-compare pa rin kayo sa tsahin nyo? Oo, I yung mean, tsahin I niya, yung tsahin niya, yung tsahin kong yun ha. Hindi pa niya yun full sister. Anak sa labas yun eh. Sa pangalawang asawa eh. Eh ako, direkto niya akong anak. Hindi. So, ito wala. Puro stress na lang ang dulot nito. Ganon. Simula nung bata Oo. kayo. Kasi wala akong marinig na positive eh. Na Ang parang, tanong yung bang, ay- wala ba kayong good memories? oo. dito kay Meron sperm naman. donor noon? Meron. Good May nakuha naman akong chocolate sa kanya pag umuwi siya. May nakuha naman akong PS2. Pag Nabilan umuwi niya siya ako. ng Pilipinas, ano to? Yes. Ano ba siya? Ano siya? nag-OFW Ba siya? siya. Hindi siya, eto. Okay. Siguro kaya hindi din ako masyadong, madamot. Kasi itong sperm donor na to, kung ano yung ibibigay niya sa amin, same na same yung ibibigay niya sa pamilya niya. Sa family niya. Oo, May sa kapatid ba immediate siya? family. Ilan yung kapatid niya? Apat? Panganay ba siya? Oo. Dalawang Okay. legit, dalawang, Maybe that's why. oo. Kasi feeling ko nandun pa rin yung need niya to provide. Mhm. Ayun na nga, yun ang kinaiinis for another story na yun. Basta masyado siyang generous. Okay. Okay. Masyado siyang mabait. Pero ang sad lang, no? Kasi yung mga ganyang ganap, parang pwede siyang mabago eh. Oo, Depende sa'yo kung babaguhin mo. ayun nga. Mm. I mean, admirable admirable yung pagiging kind niya. Diba? Pero, bakit sa sarili mong pamilya hindi ka mabait? Saka yung Binuo fact mo niya tong pamilya na to. Diba? Binuo mo tong pamilya na to. Pero bakit sila yung dinadown mo? Bakit sila yung pinahihirapan mo? Bakit sila yung nilalagay mo sa kapahamakan? Tapos mas iisip mo yung immediate family mo. Eh, itong mga immediate family mo na to, napatunayan na time and time again na hindi ka nila tinutulungan. Mas mayaman pa yung yung half brother niya kaysa sa kanya. OFW din yung half brother niya yun. Pero pag may kailangan, humihingi kay sperm donor ng pera. Pag si sperm donor may kailangan, wala siyang pera? Talaga ba? Ang gara ng bahay nun? May ilang kotse yun? Hindi niya matulungan yung brother niya? Na pag siya ang mismo may kailangan, idadrop niya everything, matulungan lang niya. Kaya hindi kami close sa side ng family. Kasi iba yung priorities niya. No? Oo. I mean, I get yung sympathy na gusto yung siyang intindihin. I get na gusto yung i-understand na admirable yung kindness niya. Pero hindi eh.
hindi ko na makita yung sa kanya. Hindi ko na yung ma-feel sa kanya. After all that we've been through sa kanya. Understandable So, din yun. naman yung nararamdaman mo Oo. dyan sa sperm donor. Oo. Pero legit yun pangit talaga yung half-sister niyang yun. Sorry, pangit talaga. Mukha talaga lalaki. Baka maganda siya If nung only kabataan niya. Yun din ang sinasabi ng sperm donor. Sabi ko, hello, ano alam ko nung Mukhang kabataan. lalaki. Ito nga, nakikita ko nga siya ngayon. Mukha siyang lalaki. Yun ang maganda sa'yo. Mukhang lalaki, maganda sa paningin ng tatay mo. Ibig sabihin, mama kayo. Ewan ko. Kasi yung, oo, kayo mukha kayong ano sa kanya siguro. Oh, kaya siguro doon nag-start yung mga insecurities ko. Sa kanya, no? Oo, sa kanya nag-start yung insecurities ko eh. Parang, ay wow, sarili kong tatay. Ay, sorry. Oo, siya sad kasi coming from her. Hindi, ayoko Dad. sabihin yung word. Sarili kong sperm donor, hindi ba lang bilib na bilib sa akin? Samantalang pinaghirapan niya ako. GG ba siya? Dugo niya ako eh. Galing ako sa kanya. Tapos, ako yung daw niya. Di sana hindi ka na lang ng pamilya na sarili mo. Hayop ka. Diba? Yung pala maganda sa'yo. Di yan, hanapin mo. Diba yung mga ganyang klase? Hindi yung papamilya ka. Tapos wala kang ginawa kundi apak-apakan sila. What a narcissistic behavior. My God. So, ayun. Kaya nga sabi sa kanya ng ama, hindi mo ba napapansin na walang amor yung anak mo sa'yo. Lahat pa yan, babae. Ay, na-reveal na naman. Oh my God. You keep dropping hints. Oo, diba? Oh my God. So, ayun. Yun yung sabi ko ng mama. Hindi ka man lang nagtataka. Wala ka man lang ginagawa na bakit hindi close sa yung anak mo. Diba? Bakit hindi sila close sa pamilya mo din? Diba? Yung Pero bang pupunta sinasabi nung mom mo dun sa sperm donor? Ano sinasabi nung sperm donor? Like, parang nagkaroon ba ng usap? Like, Oh, yung may- maayos na pag-usap? may isang between message your kasi. mom? Mm-mm. na napag-compare niya na pag pupunta kami doon no, sa bahay niya, kami yung pinipilit na makipagkilala sa kanila. Bakit hindi nila din kami kilalanin? Parang it's always one way na kami ang mag-a-approach. Parang we're always lower than them. Parang we are not treated equally. Diba? Yung kami ang a-approach, kami ang magdadala ng pagkain. Pero pag sila ang pumunta dito sa bahay, kami din ang mag-shell out ng kakainin nila. Oo, kami din ang a-approach. Bakit? Nung kami ang pumunta sa bahay nila, kami din ang may dala. Di ngayon sila pumunta sa bahay namin, bakit hindi sila magdala? Weird. Kaya nga, hindi kami treated equally sa family niya. Talagang we are always below sa pamilya niya. Kaya, Nakakapagtaka lang. Hindi ko alam. Nakakapagtaka lahat ng ng ginagawa ni sperm donor doon sa inyo. true. Yung parang hindi Meron mo pa nga. maintindihan kung bakit. Nag-anak Ako pa siya pa. na nagpamilya pa siya. Ayun na nga. Ay, may Yun yung question parang- pala ako. So, nag-work siya overseas. Matagal ba yun? Kasi gusto ko malaman ngayon kung gaano katagal yung Oo. pagsasama nyo here sa... To reveal is Ah, actually a seaman. Okay. Mm-mm. okay. Sa, So, paano ba pagsimulan? ano? Hindi ko alam. Contract Although yun. yung tito ko... Kontrata, bumababa, Oo. baba. Kontrata yun. Pero, mas madalas na nasa bangka sila kesa sa pamilya. So, would you say na mas matagal siyang wala kaysa sa nandyan? Overall? Yes. Pero during that time na nagsisiman siya, hindi naman siya pumapalya ng sustento Pumalya sa siya. mom mo. Pumalya siya. Lately, nung matanda na lang ako sa kalang na napag-usap. Kasi siguro, samahan na ng loob ni mama, no? Kasi nga, strike 1, strike 2, strike 3. In a year lang, no? Sa kanya na yung Sinulit. alam mo, strike, iba pa yung strike sa Oo. nanay mo lang. Oo, iba pa yun. Diba? Di ko alam kung running for sleep yung nanay ko. Kung haba ng pasensya, sabi ko, haba ng pasensya, kung sa tayo pinulot kayo. Anyway, another story for another time. Pero ayun, meron siyang... Wala naman akong magiging input dyan kasi nga, yung side mo lang yung narinig namin na although kahit based dun sa mga ugali ng sperm donor na parang may mga iba pa siyang priorities instead na kayo. Parang
Hindi na somehow talaga natin malalaman yun. we also want to hear, oo, yun nga eh. Which is sadly, hindi namin malalaman Hindi, yung hindi, side hindi nga namin ni alam eh. sperm donor. Kami nga mismo na anak pamilya. Curious hindi kami. namin- Curious kami kung saan niya dinadala yung pera and ano bang pangako sa kanya. Bakit? Oo. Ba't ganun? Sa scam? Pag sa scam, ang pangako lang dyan eh, malaki ang balik. Hindi, yun na, Again. nandun na tayo. Oo. Nandun na tayo. Pero ano pa? Paano siya naniwala? Diba? Oo. Yun nga eh. Ganun talaga siguro pag scammer. Ang galing nila magsalita na kahit na simple lang na sinasabi dahil nga mabulaklak yung salita nila. Oh, ganun. Pero kasi when you're in the presence, di ba? Pag yung aware ka, bilang matalinong tao, pag aware ka, makikita mo yun eh, di ba? Minsan makikita mo. I'm not saying na hindi matalino yung other people na na-scam, no? Pero kasi may mga magagaling din talaga mag-scam. Pero pag ikaw kasi, you always doubt. Talagang hindi ka bibigay eh. Kasi nagda-doubt ka eh. True. Lugi sila sa Eh. mga overthinker na katulad natin. Oo. Wala silang mapapala kahit na magsalita Wala silang ng araw. Oo. Wala silang We have so makukuha. many questions. Bago. Oo. Oo. Baka mapagod na sila. Sila na ang mga yaw. Pero may Oo. question. Hanggang sa ako. iba-iba na Tayo yung story nila. mape-persuade. Oo. True. So yun, out of curiosity lang. Sige, hindi sila legally separated. Pero would you say na hiwalay na sila? Like, di ba ganon? Ganon naman din sa Pilipinas kasi matagal yung process ng annulment eh. Yeah, So, and mahal. Oo. So yung iba, di ba, hindi talaga sila naghihiwalay on paper. Pero hiwalay sila. I would say yes, no? I would say yes sa perspective namin mga magkakapatid. Mm. Pero sa kanila, kung may disconnect sila, hindi na rin ako nagtatanong. I mean, if my mom wants to get, to be pulled again, that's on her. Oo. Bahala na siya kung gusto niya ma-pull again. Basta ako, I ain't believing that shit. Tsaka sa bagay, Oo. malalaki na kayong mga anak. Oo. Talaga namang it doesn't matter. Kaya magbalikan sila Yes. sa hindi at hindi kayo pabor doon Oo. o hindi. Eh, di ba? Problema Matanda na naman. sila. Totoo yan. Yes. Problema na lang. Problema Problema na nila yan. Kung balikan niya. After all these strikes, bahala na siya dun. Pero sinasabihan naman namin na hanggang doon na lang. Kasi eto tinulungan pa rin naman namin siya nung na-hospital siya. Both kidneys failed. Yung isa hanging by a thread. Tinulungan pa rin namin siya. Nag-shell out ako. Kung ano yung kakarampot na pinamana niya sa akin, Binalik mo sa kanya. binalik ko lang. Oo. Nabalik na ba ulit? Hindi, 1/3. Basta, it's a good amount pinamana niya sa akin na ibinigay ko, pinagtulong ko sa kanya. Sabi ko sa mama ko, huwag mo na akong pilitin kasi hanggang dito na lang yung kaya kong ibigay na hindi sasamahin mo. If you ask me for more, baka yan ang dahilan bakit mapaaga siya pagsundo ni Satanas kasi masama sa loob ko na naman. And Ano to? ayoko na ganun. What's this? Transplant? Bakit kailangan na yung Ata? amount? Basta malaki talaga. Hindi ko na alam yung details kasi hindi ko na talaga ilalabas. Hindi talaga ako interesado. Basta alam ko lang kailangan niya Asan ng yung tulong. mga kapatid na matagal niyang tinutulungan? Ayun, Yung wala. Tinulungan ba siya? Hindi. Ayan. Kaya namin siya Napala niya. tinulungan. Kaya namin siya tinulungan. Pinakita na itong inaapak-apakan mo, ito pa pala yung sasalba sa'yo. Kasi siguro kung GG lang din kami, no? Hindi talaga namin siya tutulungan eh. Pero hindi kami ganun tao. Kaya nga sabi ko sa mama ko, ayun nga, napamanahan kami. Mga ilang araw din niya niligawan si Bunso na mag-shell out. Sabi ko sa kanya, stop. Kasi the more na pinipilit ko siya, the more na sa'yo nalilipat yung sama ng loob niya. Pinamanan na yan sa kanya, whatever she does with her money, wala ka nang Oo. say doon. Totoo Sabi naman. ko. So stop. Sabi ko, stop trying to convince her to shell out. Huwag mong hayaan na umabot siya sa point. Magsisisi siya, kakaganyan mo sa kanya. The moment na she said no, tama na yun. Kaya sabi ko, last mo na yun itatanong sa kanya. Huminto din naman yung mom ko. Sabi ko, kasi siguro na-realize niya na siyempre magsisisi si Bunso eh. Ayaw nga Nag-thank namin. you ba? Nag-thank you ba sa sperm donor? Kasi dinugtungan niya yung buhay niya. Hindi Kung din. nag-thank you man, hindi ko alam. Basta sabi ko kasi wala na akong gustong marinig ba. Kung nabuhay siya, edi okay. Hanggang doon na lang yun. Ayoko na nang makarinig ng end. Siguro dahil walang pating, wala siguro talaga na ganun na thank you.
And parang kung gusto mo magbago for your family, feeling ko right after the operation, babalik siya dyan eh. Alam mo yon. Parang Oh, parang you're susuyuin expecting ka, na susuyuin. Oo, turning na point parang, sana yun. Pero oo, di siguro ba? ano, no, we're so, parang wala na kami masyadong pakialam. Parang mas maganda na lang na to keep the peace. Or Tama na baka yung kasi nga, natulog ka namin ganyan. Siguro kung thankful ka, in whatever way, sige, thankful ka na lang. Basta pakita mo na lang sa amin na thankful ka na hindi ka na babalik dito. yes, or maybe kasi nga hindi nyo nakikita yung actions. Na parang Oo. feeling ko naman, kasi after all, still your dad. Na parang kung From nakikita noon. mo naman, na nagbabago na siya, alam mo yon, di Hindi, ba? Parang, siguro ano, will it kami na lang hurt is, to give him, parang the best thing na you can do to show your things is not to show your face here. Parang ano, in a way kasi, may satisfaction na sa amin na naipakita namin na yung napakapaka niyang tao na pamilya niya supposedly yung pa yung nakatulong sa kanya kesa dun sa mga sinasamba niya kesa dun sa mga pinagtatanggol niya pinagyayabang niya. Siguro slap in his face na yun hindi ka ba and enough na yun sa akin. hindi mo ba naisip, like, ano lang, parang maayos kayo, umayos siya, bumalik Hindi. siya sa inyo, gano'n. To be honest sa inyo sa amin parang hindi namin nakikita eh kasi hindi naman siya pinag-uusapan eh. Well, Oo. I think understandable yun. I mean, for now. Kasi nga wala pa Mm. naman kayo nakikitang changes eh. Pero Yun nga, if darating what yung Hindi. time if, na may makita sila, feeling ko naman kahit hindi nila sabihin or hindi nila aminin, Hindi. it will Siguro happen ano naturally lang. siguro in another timeline, in another multiverse, siguro, pero not in this multiverse. Kasi, okay, pag napag-uusapan so siya, kasi oo, parang mas gusto namin na nandun na lang siya, kesa yung magpapakita pa siya. Kaya, I know na, not in this multiverse. Okay. Siguro kung ano, mangyayari man yung mangyayari sa other multiverse, that's, ano yung, pang 14 million. Ano ba yun sa Marvel movie na yan? Na Oo. sabi ni Doctor Strange, eto na yung 14M something chance nila na mababago nila yung timeline nila na yun. Siguro, kung nagbago man yun, eto na yung 14M na miracle para sa kanya. Kung magbago man siya dito sa timeline na yun. Yun lang. The end. Tapos tignan mo yung tsura ko. Parang wala lang, pakit pa. Ang saya-saya pa niya. Pero parang hindi nagkwento ng heavy cut. Oo. parang hindi naman heavy sa'yo. Ang sad nga nung buong storya, yung bang, especially hindi kasi rin natin maintindihan nga yung side ni sperm donor. Kahit Kaya kami tuloy din, diba? parang- Siyempre, Parang nung stuck umpisa, tayo sa cycle na hindi natin naiintindihan kung anong Oo. meron. Nung una, siguro iniisip pa namin, bakit niya ginawa to? Kasi nung yung sa prosperity basket, seryoso yan parang wala kami ginawa ni mama ng ilang araw, kundi hanapin yung nawawalang pera na yun sa prosperity basket. Nakailang pabilang si mama nung pera na 50, kasi dapat 12 yun, di ba? Paulit siya ng paulit sa akin ng pabilang. Tapos sabi niya, baka hindi ko pala nalagyan. Sabi ko, hindi nalagyan mo yan. Sabi ko. Kasi ilang beses namin inulit. Parang, nakailang takal na nga dun sa bigas para lang makita kung baka nalulog yung pera. Lahat na ng sulok, nalinis na namin. Umamin ba? Yung sperm donor? Hindi. Isa lang yung Ano kusa yung- namin nun eh. Ano yung mga nakatusok na bills doon? Bukod sa 50. May blue bills ba doon? Oo, box. Kung ako, nenenok ako ng pera, ba't 50 ko kunin ko? Siguro 3 na ilang niya kung mapapansin. O siguro pamasahe lang yung kailangan niya. Ba't wala ganun ba Oo, siya diba? kasalak sa money? Di ba nga, kaya parang nakakawa pati. Kasi, what is this? Hindi lang pamilya yung napapabayaan niya, pati yung sarili niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam sa kanya. Bakit siya ganyan. Sa totoo lang. Pero Wala. Oo, naubos na yung brain cells namin trying to understand paano siya napunta dyan sa ganyang klase ng situation. Kasi, syempre, andun pa rin yung thinking na, talino mo, nakagraduate ka, yung yabang-yabang mo, kung magsalita ka, parang kung perfect mong tao, tapos, sa ganyan ka lang, nahulog. Diba? Asan yung yabang mo?
Napag-aalaman pa nga namin na yung family, pinagtataasan pa siya ng boses. Samantala pag kami, tinatatago niya eh. Taas-taas parati ng boses niya eh. Parati siyang argumentative. Tapos pag hihingi siya ng pabor, saka lang siya lumalamig para siya tuta. Master manipulator. Narcissist. Lahat na. Ang sad lang nung gano'n, no? I used to think na that was sad. Until he made his bed eh. He already made his bed. So, kailangan na lang namin tanggapin na yun ang pinili niya over us. Siguro hindi din naman kami nahihirapan na tanggapin yun kasi nga wala din naman siyang pinakita na mas mataas na importante kami. Mhm. Kaya mas Parang dali lang tanggapin. mas napadali yung pagtanggap Oo. namin. Kasi, yun nga, given na sa mga strikes nga, Oo. yung ugali niya, Oo. diba? Yung parang ginagawa nga kayong parang number 2 lang, ganun. Mm. So parang wala, na-speed up lang yung acceptance namin na hindi niya talaga kami kayang respetuhin. Yun. Kaya similar, hindi naman siya ganun ka-similar, pero nagpatawad kasi kami. Ito nga yung sa case ng mother ko, diba? Parang sobrang galit din ako ng time na yun. Kasi bakit pinagpalit yung dad ko. Parang yung dad ko, siya yung nag-spend, siya talaga yung yung nag-raise sa amin. Kasi parang grade 2 pa lang ako, nasa ibang bansa na yung mom ko eh. Mm. Tapos umabot sa point na may affair na nga siya doon. Na parang nagkaroon na siya ng boyfriend turned asawa, ganun. And parang lahat yun nangyari nang hindi namin alam. Tapos nagulat na lang kami na meron na siyang kausap sa video call nung umuwi siya dito. As in, wala talagang pasabi man lang na hiwalay na kami nito ng daddy mo and I'm seeing someone. Ganun. Kaya, parang- kaya siguro yung my heart goes to my mom, my heart goes to your dad. Kasi yun yung mga silent battles talaga na Hindi dahil ang naman. babata natin, Oh, diba? Parang hindi nila kaya sabihin. They're oo, still let's say, trying to show na buo pa rin yung pamilya. Pero alam na natin hindi eh, diba? I mean, oo, sige, ako sa side ng dad ko. Kasi siya yung nakikita ko na present eh. Siya yung lagi Oo. nandito. Pero yun nga, ang kasi doon, ang mali ko, na-invalidate ko yung mga sacrifices ng nanay ko Oo. during nung time na una sa lahat hindi niya ginustong mag-abroad. Diba? The only reason kung ba't tayo may mga OFW dito is para sa pamilya nila, diba? Yes. Oo. Exactly. Hindi ka naman pupunta doon, mamamasyal ka lang. Hindi eh. Tatrabaho ka para sa family mo, para may maiuwi kang pera dito. Diba? Yun yung... Sad Oo. reality. At some point, na-homesick siya. Tumatawag siya, umiiyak, namimiss kami, ganyan. Like, yung first 3 months ng stay niya doon, ganun siya, very emotional siya. And yun nga, na-invalidate ko lahat yun, yung mga sakripisyo niya. And then, that made me realize na parang, kung ang tingin ko sa kanya masamang tao, parang hindi din ako iba. Kanya. I mean, kung hindi din ako, parang masama din ako. Kasi hindi ko man lang inintindi. Baka naman kasi meron siyang reason. Basic. Oo. Hindi mo naintindi yung both sides ng story. Oo. Totoo. Kasi yung initial reaction mo talaga doon is galit. Actually, Diba? alam mo, feeling ko ganyan talaga yung traits ng mga panganay. Yung warrior ka. Kasi ganyan Yes. din yung kuya ko. Kasi yung kwento mo is similar naman sa akin. When it comes sa parents, yung OFW yung isa, yung mom ko rin. Tapos yung dad nandito sa bahay, sa Philippines. Tapos, naghiwalay sila. Pero siguro yung difference lang na slight is, transparent naman yung mom ko sa hiwalayan. Gusto niya talaga makipaghiwalay, sinabi. Tapos yung kuya ko, which is panganay, siya yung nagalit doon sa, 'di ba? Parang bakit mo gagawin yan? Bakit ka magjojowa eh, 'di ba? Meron kang Totoo asawa yan. dito. Yung galit din siya, yan. Kaya na-understand ko yung Oo. feelings. Pero kasi ako, sa totoo lang, wala akong naramdaman doon na nega. Kasi ang iniisip ko, matanda na yan eh. She knows what she's doing. So, ayun. Oo. So, parang sabi ko lang, it doesn't feel great na malaman na yung parent mo is meron ng someone else. Pero para sa akin, hindi ako naiinis kasi she also deserves to be happy.
Oo, yun naman. Parang eventually, umabot din ako dun sa point na in-understand ko na lang yung ano niya, yung part niya na feeling ko kasi nagkaroon na ng falling out between my dad and dun sa dun sa mom ko, ganyan. And yun nga, parang feeling ko papasok nga din yung pagiging eldest doon. Kasi alam mo, unang pumasok sa isip ko yung bunso. Mm. Yung parang, ano nangyayari dito sa bunso? Yung parang lalaki siya ng ano, broken, yung family, yung ganon. Yung parang, yung mom ko nasa ibang bansa. In case na magkaroon siya ng, yun nga, paano kung pag ikasal na to, baka suddenly ikat na yung sustento. Na parang, alam mo yun, iwan niya na kami. Ang dami ko Sal- naiisip nung time na yun. Mm-mm. Warrior Na parang, talaga itong mga panganay. oo. Na parang actually hindi ko nga iniisip yung sa akin eh. Iniisip ko yung sa mga kapatid ko nung time na yun eh. Mm-mm. Ayun. So, siguro, isang taon ko rin hindi kinausap yung mother ko nun. Mm-mm. Kasi yun yung time na, ano yun eh, parang pag-graduate na ako ng college nun, yun pa. Parang nag-thesis pa ako nun, tas sumabay pa yun sa ano, sa stress ko. Diyos ko, Tas, mga girls talaga. oo, tas parang, ano siya, message siya ng message sa akin sa ano, sa Facebook, ganyan, kamusta siya ng kamusta. Kahit di ko siya pinapansin, lagi siyang ano, nagtatanong kung kamusta na ako, ganun. Tapos yun, parang one day, parang nagising na lang ako na what if pakinggan ko naman yung side ni mom. Ganun. Ngayon, okay na kami ngayon. Parang ngayon ko lang na-realize na matatanda na sila. Diba? And yun nga, parang nagkaroon din ako siguro ng assurance dun sa mga kapatid ko na okay lang sila. Parang hindi ko na kailangang isipin yun kung ano may iniisip ko about their future, kung masama ba yung loob nila, ganun. Parang okay lang naman sila. Yun. And okay sila, actually good terms sila ngayon ng dad ko. Yun yung maganda. Oo. Tsaka, yun nga, di ba? Parang I have plans of going there as well. So, Yep. makikilala ko yung stepdad. Oo. Stepdad kong afam, ganun. Pero, Tsaka ano din, medyo nakakagaan din kasi sa pakaramdam kapag wala kang hinanakit. Oo. Pero yan. Kaya, hindi naman sa pinupush kita, Jude. Mm. I mean, kung i-allow mo yung timeline na yun na magkaayos kayo, sana mag-clash din yun sa timeline mo ngayon. Wala Kasi, naman yun sa amin, Max eh. Nasa kanya yun eh. ayun nga. O, yun na nga, oh. Ito na, babalik na tayo dun na nasa kanya yun. So, kung siya yung nag-decide na bumalik sa inyo and, alam mo yun, No. bawiin kayo. Yan ka naman. Very, No. ano, with conviction. Para Kasi sa when akin, when all you've understandable known, kasi when all you've known is negative things about this person throughout your life. yun. Uy. Parang ano yan, Yes. parang exage naman yung when all you've known is negative lang. Sabi mo kanina may good times eh. Binibigyan I ka niya think- So ng, so things. far in between. I think itong sinasabi mo ngayon is, ngayon lang yan, kasi very fresh eh. Parang sabi Hindi, mo, so far in last year between. yung Hindi, so far in heightened yung emotions mo. Hindi, so far in between kasi naalala kanina pag iniisip ko, so far in between talaga. Kasi syempre, di ba, like I said, mas majority kasi ng time niya nasa dagat. So, less yung contact namin with him. Kung kailan lang sila hihinto sa land, doon lang makakausap. And that's very rare pa. Sabihin natin, ang contact niya 8 months. Very rare yun. So, parang normal na hindi namin siya makakausap. Talaga. Na, ayun na pala, pauwi na pala siya. Char. Ganun na lang. So, ibig sabihin, kapag kunyari, one day, sising-sisi siya, umiiyak siya sa inyo, sobrang nagsisisi na siya. And para nakikita niyo naman yung actions niya na nag-iipon siya, babalik niya yung pera niya, ganyan, unti-unti niya nang nababayaran yung mga perang no pa din. Hindi kasi ako naniniwala dun sa be the bigger person. Eh. Kasi, I mean, patanda na to eh. Dapat alam niya na yung mga bagay-bagay na kung paano niya tarangin yung tao. Deserve ba ng family mo yun? Di ba? Hindi ako naniniwala sa be the bigger person. Pero we'll see, di ba? Baka ngayon lang, ganito. Yun nga eh, I mean, So, we're very quick to, ano naman kasi, to decide yung mga ganyang bagay eh. Hindi pa nga Pero natin na-encounter eh. pero Wala hindi pa kasi tayo talaga dun ako naniniwala sa be the bigger person kasi
mas naiisip ko na, deserve ba namin yung ganong klase ng treatment from you? So, Knowing ibig na sabihin, anak mo kung kami hindi ka, talaga. wait, so that answers my question na kahit maglupasay siya dyan, kahit ibalik niyo yung pera, i-ignore niyo pa rin siya. Kasi ayaw mo maging bigger person eh. Di ba? Oo. Oo. Okay. I mean, ano yung, I mean, di ba ikaw naman, parang, if you love that person, di ba, parang ayaw mo siyang masaktan eh. Oh, I love my mom. O, That's di ba? why Ayaw, I forgave. hindi, ito kasi, kung, from my point of view kasi, parang, if you love that person, gusto mo ba siyang masaktan? Di ba hindi? If you want that person to prosper, hatakin mo ba siya pababa? Pero, Isasama mo ba siya sa, sinabihan ka na ilang beses ng maraming tao, scammy yan. Pero hindi ka naniniwala, di ba? Meron na siyang naka-blatter na yun, di ba? Bakit hahatakin mo pa yung pamilya mo? Kung sila ang iniisip mo. The end that, the end does not justify the means. pero you're talking about dun sa mga dating nangyari. Right? Mm. We're talking about kung ano yung pwede niyang gawin. Na could be positive. Right? And you'll never know, right? So, parang kasi ang nagiging basis mo is yung mga ginawa niya in the past. Parang hindi ko kasi nakikita na kaya niyang gawin yun. Pero syempre, what if, di ba? Di ba? What Yun if, nga. what if Yun kaya kasi, niyang gawin talaga? oo. Yun yung mga tanong kasi na hindi naman din natin malalaman eh. Unless mangyari. Right? Pero hindi, ayoko pa rin yung maging bigger person. Ayoko pa rin yung maging bigger person. Kasi ako nga, di ba? Pwedeng paramdam ko sa'yo kung ano yung feeling ng iniwan eh. Di ba? Yung walang tumulong sa'yo. Given na alam kong pwede siyang sunduin ni Satanas kung hindi ako magpapahiram ng pera. Pero hindi eh. Pinahiram ko eh. Kasi may 1% siguro na tinatrato ko pa rin siyang, I don't want to say the word. Kasi it leaves a sour taste in my mouth. Ganun ko pa rin siya eh. May natitirang 1% na ganun ko pa rin siya. So, nag-shell out ako. Para lang wala akong regret. Yung sa kanya kasi Gonna Bakit? knock on wood on this one. Nagdanak na ako sa wood. Wala lang kasi, hindi ko naman sa ini-invalidate yung mga feelings mo kasi I know naman na yung extent kung bakit umabot ka sa point na parang wala ka nang kinilalang tatay. Diba? Kasi, may 1% pa rin naman. hindi, pero parang mas nananaig kasi yun eh, kasi ayaw mo maging bigger person, diba? Like Oo. you said Kasi you earlier. deserve yun eh. Yun nga eh. So, parang on the way ka na dun sa pag-dispatch siya. Oo, talaga. Diba? Oo, pero kasi yun nga, kumbaga ni-reverse ko lang yung bro. Inisip ko kasi yung buhay niya eh. Diba? May hope pa rin dun. Kaya tumulong ako, may hope pa rin dun. Diba? Na magbabago siya. May hope pa Tapos, rin. Pero hanggang dun na lang yun, para sa akin. Hanggang dun na lang yun. Bahala siya kung ano-ano. Bahala na siya how he will act upon it. Pero right now, the answer is no for us. It's a golden buzzer no. pero ano lang naman. Okay, kung ayaw mo maging bigger person, okay. So, ayaw ko. Charot. Pero I'm just saying na ang ganda kasi sa feeling ng wala kang kinamumumi ang tao. Hindi ako ganun. Sentimental kasi akong tao. Babalik na naman tayo. Oo. So, bakit yun? O kung sentimental kang tao, ibig sabihin kahit perong negative na nadulot tong sperm donor mo, na-appreciate mo pa rin yung good times, di ba? Oo. Pero di ba ano yung sabi ko sa inyo? Pero it doesn't mean na gusto kong balikan yun. Na-appreciate ko lang siya. Pero it doesn't mean gusto kong yung balikan. By the looks of it, parang hindi mo naman kasi parang puro nega. Kaya na mismo ako nagsabi, heightened. Okay. Naway, maging matiwasay. Huwag nyo sa inyo. Huwag nyo nang isipin na gagaan yung feeling ko. Kasi ngayon pa nga lang mag-ano yung feeling ko kahit nagalit ako sa kanya. Kasi, buhay pa rin naman siya, di ba? Na-extend naman yung buhay niya. Yun na lang, masaya kami para sa kanya. Whatever he will do on that his extended life, niya, bahala na siya. But for now, dahil wala kami nakikita, it's a no. Okay.
naiintindihan ka naman namin. Hindi, kasi parang masakit makita yung parents na kasama mo all throughout your life na umiyak, na talong-talong sa buhay. Ang sakit nun eh. Oo Diba? naman. Madaming beses na rin naman ako nakita ng ganun. Mm. And yun Ang nga, iba kasi yung impact sa ating mga panganay. Oo. That's why nagigets kita. Talaga. Mm. Yun nga. Anyway, I mean, alam niyo naman on a siguro, lighter even note, dun sa with my ex, diba? I always say na I don't wanna be the bigger person kasi I don't deserve it. Kung gagawin ko yun sa'yo, probably sasabihin mo sa akin, you don't deserve that. I'm gonna be a bigger person. Ilang beses mo nga pinagbigyan yung ex mong baliw. O, kaya nga ngayon, hindi na eh. Ayoko na maging bigger person. I don't wanna be bigger person. Ano? I don't wanna be the bigger person. Umabot, My umabot God. ng 5 taon yung pagdudusa mo doon. Kasi Ito ikaw nga, yung oh. biggest person. Ito nga, oh. XX years old na. XX years old. Ayaw i-reveal yung age. 18 years na. Diba? 18 plus. 18 plus plus. Oo. Hindi ko alam kung ano Ayun. nangyari. Oo nga, naging statue ka na lang bigla. Nagkaroon ako ng tech issue. Pero ito nabalik na tayo dun sa ano. Ano yung sasabihin mo dyan? Hindi ko na alam. Shoota, kanina pa kasi yun. Nag-spiral na yung utak ko. Nawaglit na. Ano ba ang pinag-usapan nyo? Hindi ko na alam. Tagal ko rin eh. Ayun lang Ano? naman yun. Parang ano lang si Jude sa kanyang feelings. Ang takeaway ko na lang siguro at mas papayo ko din sa iba na make sure na whatever you do, hindi mo pagsisisihan yun. Kasi hindi mo alam kung ano yung magiging epekto sa taong gagawa mo ng action yun. Ano ba yung sinasabi nila yung ripple effect? Oo. Diba? Lumalaki kasi siya eh. So make sure whatever you do, hindi mo yung pagsisisihan. Yun lang. Ang sasabi ko lang dyan is love your parents. Pero kung yung parents nyo ay yung sperm donor ni Jude, reconsider. No. Yung sa akin, Bakit? ang iniisip kong ano dito, siguro know yung full context or yung all sides ng stories. Kasi it's possible na we're just missing yung ibang bagay. Kaya we lack understanding. And yun nga, don't close any doors. Alam mo yun? If understandable naman din yung situation neto ni Jude na parang, oo, nakakabanas yung mga pinaggagawa nito. Pero, yun nga, parent mo pa rin naman niya. I'm not saying na dahil magulang mo siya, patatawarin mo agad. Pero don't close any doors kasi may chance pa rin naman yan na magkaroon ng turning point. Di ba nga, habang may buhay daw, may pag-asa. Diba? Yung parang, parang in-line din siya doon sa sinabi ni Jude na, make sure, ano yun, yung sabi mo kanina, yung sa decision. Na whatever you do, you don't regret it. Oo. Diba? Na parang, what if you make this decision and then later on, pagsisihan mo kasi you closed your door. Yes. Right? So, ayun. So, ayun. Pero yun nga, reconsider pa din. Hindi. Don't close any door. Close nyo lahat, pati yung bintana. Mag-iwang ka naman kahit siwang lang yung Silip-silipin mo lang. Pero pag kumatok na, saraduhan mo na. Lahat na. Tanungin Lahat ng mo uri muna. ng sarado. Hindi, wala na kamukha. Basta nasipat mo siya na yan. Saraduhan nyo na ng pintuan. Scam na yun. Pag siya na ang kumatok sa inyo, scam na yun. Ibig sabihin nun, he's so deep into that cult. Siya na ngayon ang naging scam. Saka yun, pag may mga ganyang kalalaking problema, ipatulfo mo. Oo. Para malaman Kung yung ibang natin sabi yung mo. ending. Oo. Kasi hindi pwedeng hindi na-resolve yung issue. Kasi what if hindi naman pala talaga scam yun? O kaya sino scammer, what if naloloko lang din siya, kaya siya nag-recruit. Scam pa rin yun. Oo, pero hindi siya yung fully responsible. Alam mo yun? What if hindi rin niya alam? Scam pa rin yun. Kasi Hindi syempre, natin nag-scam siya. malalaman. Hindi natin malalaman yun. Sadly. Oo nga na hindi natin alam kung talagang involved ba siya, aware ba siya sa scam na ito, or... Aware yun. Okay, sige. Pero, don't close any Aware doors yun. kahit you're already Aware. closing. Aware yun.
aware yun. Kaya nga na-demanda na siya. Tapos inulit pa rin niya. Continuous effort pa rin. Aware yun. Pero hindi naman siya ano ba siya doon? Leader ba siya nung asosasyon na yan na hindi natin alam kung ano? Kaya nga, yun nga din ang pinagtataka namin. So, nandun pa rin yung ano, di ba? Nagtataka pa rin kayo kasi wala pa rin kayong answers ng kung Oo, hindi siya sure, kumbaga. So, you Diba? can't really say na aware siya o hindi. Aware siya kasi inulit na niya. Dinemanda na nga siya sa scam niya kasi inulit pa niya. Diba? Wala naman nangyari dun sa demanda. Ano ba nangyari kasi? Diba? At saka, Siyempre, ang sasabihin ko sa inyo, hindi namin alam kasi hindi naman kami ang nagdemanda. ayun nga eh. Wala namang makakapag-disclose sa inyo. Kasi 'di ba minsan you can sue someone for something. Hangga't hindi mo alam yung end result, hindi mo talaga malalaman kung guilty o hindi. Pero I do get your point nga. Pero anyway, kung mahaba na yung ano natin, yung babay. Pero babay lang naman ang sasabihin ko. Ayun. So kung merong tumagal hanggang dito sa point na to, thank you for listening. See you next week. Congrats. Bye. Oo. Banana. Out!